nandito tayo sa totoo. O, di ba nga? Nako, mga kapatid! I miss you! Na-miss nyo ba, mi? Parang di naman. Eh, di wag na lang. Eto na nga po, it's a Monday! Isang pinagpalang Monday na naman ang ating pagsasamahan, September 9. Make it 9/9/2024. Sumasa inyo na nga po. O, ang inyong lingkod, ako po si Kuya Poy. Ang inyong Guwapopoy. Para sa ating programang H2H, Heart to Heart, palakpakan po muna natin ang ating mga sarili. Dahil sa nakaraos na naman tayo ng isang panibagong nagkasama-sama, isang panibagong linggo. Hindi pa pala nakakaraos, mag-uumpisa na naman tayo ng isang panibagong linggo na magkakasama na. Kaya una sa lahat, maraming salamat muna sa mga pansamantala nga po. Sa mga kaibigan ko na mga humalili. Sina Laila Chicadora. Thank you Laila Chicadora. Ayan, kahit puyat-puyat pa yan, sige, heart to heart ang ate mo. Ayan, at syempre, si Chacha din. Talagang target ko mga kaibigan kong sasalo ng programa, mga puyat din. At syempre, ang akin ding Ma'am Cherry Baile. Di ba nga? Isa ring pagod na pagod, pero sige, heart to heart din sa atin. Thank you so very much. At hindi nyo nga po pinababayaan ang ating programa. Eto na, ready na po ulit ang inyong lingkod. Nagbabalik with a brand new kick. Diba nga? At syempre, dahil nga po nagbabalik na nga po tayo, magbabalik din ang ating pamimigay ng mga papremyo ngayong panibagong linggong ito. Dahil tatlong 250 pesos na cash plus isang sulit TV box ang ipagmimigay natin. Matindi. Pwede. Maraming salamat po sa inyo At syempre, tutok na nga po sa lahat ng mga nasa radyo, sa mga 92.3 listeners natin, sa mga nasa sasakyan. Ayan, sa lahat ng mga nasa kainan ngayon, dahil ang oras natin 12:08 na, sa lahat ng mga nagtuturo na. Ate, baka maubusan na ako ng minuto naman dyan. Medyo unahin mo na ako. Ikaw naman. Yan. Lagyan mo nung atay. Yan. Diba? Akin na lang atay kung ayaw nila. Diba? Ganyan sa lahat po ng mga karinderya, ng mga nakikinig sa atin. Sa lahat ng mga magulang din, nag-iintay ng kanilang mga maliliit na mga anak na nasa eskwelahan. Hello po sa inyo. Aba nakikinig sa atin. Naghihintay ng dismissal ng mga bata. Diba nga? Sige, kinig-kinig lamang po dito sa ating programa sa Heart to Heart at magkaroon pa nga ng tsansa na manalo ng ating mga pamimigay na papremyo. Pero bukod sa ating mga papremyo, ang ating mga leksyon na libre ninyong nakukuha. Ayaw nyo pa ba yan? Kaya naman i-ready nyo na rin ang ating mga hotlines 8631-5788 at ang 8631-6674. Yan po ang ating mga hotlines At syempre pwede na rin po para sa mga hindi pa nagpa-follow, sa lahat ng mga hindi pa nakaka-follow sa ating FB page, hanapin nyo ramang rin po ang 92.3 FB page natin. I-follow nyo po yan, 92.3 True FM FB page. Okay, para sa inyong mga komento, para sa inyong mga kwento rin. At eto pa ang isang paalaala natin, welcome na welcome po ang inyong mga kwentong gustong ibahagi sa atin sa H2H Confessions. Yan sa H2H Confessions, Astig Confessions, doon sa HEART natin, doon sa Dear Kuya Poy, pwede po kayo mag-join sa ating H2H Conversation Official na page din natin kung saan pwede kayong mag-PM, mag-private message ng inyong mga kwento. Hanapin lamang number 2, H Conversation Official. Tapos i-PM nyo po sa amin ang inyong mga kwento. Ayun. At bago ang ating pagpapatuloy nga, eto na muna. Bibigay ko na muna sa inyo para naman makapag-umpisa na kayong makasagot maya-maya lamang ang ating love question of the day. Ang ating love question of the day, mamaya natin babasahin yan, paano ba malalaman kung pinagsasamantalahan ka ng taong gusto mo? Pinagsasamantalahan ka ng taong gusto mo.
Oh, ito ba yung ano? Ito ba yung crush mo? Pero feeling mo na pagsasamantalahan ka na, yung kabaitan mo, ganyan. Libre mo naman ako. Ganyan, libre mo naman ako, Aaron Tolentino. Aba, isang buong linggo na. Libre pa rin? Teka lang naman. Hindi na ako kumakain panay libre ko na lang sa iyo Yan yung mga ganyan. Oo, o kaya naman, yung iba naman, sabay sa pamasahe. Diyan magagaling yung iba Uy, sabay tayo. Yung pala, palibre. Yan, mga ganyan, ha? O, paano nga ba malalaman kung pinagsasamantalahan ka na ng taong gusto mo? Yun. Ikaw, papaano na? Mas maganda, sabi ko nga, ay hugutin nyo ang inyong mga kasagutan sa inyong mga karanasan. Kay pangit yan, kay magandang karanasan, go lang. At syempre, nag-hello din po tayo, shoutout tayo sa ating mga nakatutok sa TikTok. O yan ang stand ko ng TikTok ngayon, humihinga. Oo, si Atom yan. Humihinga, tumatawa, kaya medyo malikot po yan. Walang tripod dito. Depaa, size ano ba yan? Size 7 ang stand ng yan. Ganyan ha. Yan ha. Hello po sa lahat ng mga nasa TikTok. Antabayanan din namin ang inyong mga sagot. Ha, mga kapatid, grabe, na-miss ko po kayo. Kahit na gusto ko na magkwento ay hindi na po dahil mas importante talaga ang inyong mga kwento. Lalo na. At eto na naman ang ating H2H Astig Confession. Sa antabayanan na naman po namin ang inyong mga astig comments, ang inyong mga astig advice, at syempre yung ating mga astig lessons na nakukuha araw-araw sa inyong mga astig dream stories na isineshare dito sa ating H2H Astig Confessions. Kaya naman simulan na nga po natin ang inaabangan nating segment, lalo na tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito na nga po ang H2H Astig Confessions. Kagaya po ng dati na ating ginagawa, mga kapatid, ha? Lang, kakapain ko ulit yung yung fader ko. Nakalimutan ko kung saan ang pindot Ayan kagaya po ng dati, ay meron na naman tayong kakaibang kwento at storya ng totoong buhay na syempre ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers nga every MWF, Monday, Wednesday, and Friday. At dito nga po, mas lalo po natin bibigyan ng pagkakataon ng ating mga listeners at ang ating mga viewers sa Facebook at sa TikTok. Ayan, sa live broadcast ng TikTok tsaka sa Facebook na mag-share ng inyong astig advice o astig comments sa ating tampok na storya na may matinding pinagdaraanan pagdating sa away pamilya. Yan, sa mga misunderstanding na mga magjowa o yung mga walang tigil na mga kabitan na mga ganyan. Sa bawat astig advice o astig comments ay meron din pong tsansa na kayo ay manalo ng 250 pesos na cash prize every Monday, Wednesday, and Friday. Simple lamang naman po ang ating gagawin mga kapatid. Sa mga gustong maging winner sa araw na ito, bukod sa inyong mga astig at talagang winner na mga comment at mga suggestions, so kaya naman pwede rin kayong tumawag sa amin dito. Huwag nyo rin kalilimutan na gamitin yung ating hashtag AstigAdvice sa ating social media live broadcast. At syempre, pwede nga po kayong tumawag din sa ating mga hotlines na 8631-5788 o sa 8631-6674. Ayan, basta kapag sumagot ako ng telepono, kinausap ko na nga po kayo. Ang sasabihin nyo, ay nako, ito ang aking hashtag AstigAdvice, Kuya Poy, sa ating makakausap na si ganito. Ayan, tapos tuloy mo na. Mas maganda yung ganun para panalo na nga yung advice mo, mananalo ka pa ng papremyo. Kaya naman na nga po umpisa na natin at huwag nang patagalin pa ang ating H2H Astig Confessions.
Ang sabi kapatid ay kinasal lang. Itong si Mrs. Parang tinabangan na raw kay Mister. Aba, kinasal lang, tinabangan na. Anong nangyari dun? Iyan ang sumbong nitong si Wilson. Matapos silang magdesisyong magpakasal ng 5 taon na niyang jowa na si Mabel. Sa tuwing gusto kasing, alam niyo na, maglambing-lambing at makipaglabing-labing nitong si Wilson sa kanyang 1 taon ng asawa. At pinakasalan na nga po. Palagi raw umiiwas itong si Mabel kay Wilson. Bakit kaya? Gusto na raw nga kasi na bumuo ng pamilya naman itong si Wilson, pero ang kanyang asawang si Mabel, ang pakiramdam niya ay natatabangan na raw sa kanilang pagsasama. Yan po ang ating alamin sa ating pakikipag-usap mula sa Marilao, Bulacan. 28 years old na si Wilson. Wilson, pare, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Gaano ba kayo katagal na magkarelasyon nitong si Mabel bago kayo nag-decide na magpakasal na? Almost 5 years po. Since nung 5 years? Oo, 5 years. Ibig sabihin, matagal-tagal. Hindi naman ito yung mga kasal na biglaan lang. Kasi, Opo. meron kasi yung mga nabibigla magpakasal. Ay, akala nabuntis. Ay, akala ganito. O kaya masyadong mainit, di ba? Masyado na mainit. Kaasa-asawa. Yan yung term ng mga magulang ko nung kaasa-asawa na. Kaya gusto, ayan na. Pero hindi naman. Kumbaga maganda Hindi naging naman po. pundasyon. Hindi naman po ganun. Kasi matagal din naman po kami. Decide po talaga kami. Ayan. Alam mo, Wilson, mas maganda kapag medyo mas malinaw yung pagsasalita mo, ha? Huwag mong kainin yung... ayan, medyo ilayo mo ng konti yung bibig mo doon sa mouthpiece natin. Sige po. Yan, mas maintindihan ka namin. Okay. Nag-decide kayo ng pagpapakasal nitong si Mabel. Sino ba ang nanguna? Ikaw ang nagyaya o siya na ang nagyaya na magpakasal na kayo? Ako po, bali nag-propose po ako sa kanya nung time na yan. Malugod naman bang tinanggap o kinailangan mo pandramahan at pilit-pilitin na magpakasal na sa'yo? Hindi naman po. Malugod na naman po tinanggap. Yun. Yung proposal ko po sa kanya. Doon ba sa pagtanggap niya ng proposal mo na pag-usapan nyo na kapag ka nagpakasal tayo, magkakaanak tayo, parehas naman kayong open sa ganun, or meron naman kasi yung mga nagpapakasal muna pero tsaka na tayo mag-aanak. Nakasama yon sa usapan nila, sa arrangement nila bilang mag-asawa. Bali, ang ano po kasi nun, kumbaga ang ano po namin is, once na kinasal naman na po kami, automatic na po yun, or sakaling alam niya naman po kung ano yung dapat na meron kami, ganun po, pag once nakasal na po kami. Kumbaga, nasa usapan na rin po namin na bubuo na rin po kami ng pamilya, bubukod na rin po kami. Dali, ano ba talaga? Kasi sabi mo nga, alam niya naman na po yun, pagka nag-asawa kami, mag-aanak kami, ganyan. Pero hindi, ina-assume mo yan yan ang assumption mo. Pero, ano talaga yun na pag-usapan ninyong dalawa? Yun yung tinatanong ko. Mag-uumpisa na ba agad? Mag-aanak ba agad? O hindi muna? Mag-iipon pa ng bahagya? Nung nagpakasal po kami, yun po ang usapan namin. Or bago po kami magpakasal, yun po ang usapan namin na bubuo na po kami. Kasi since may ipon naman na po kami kahit pa paano po. Yes po. Kasi po, ngayon po, iba po yung nangyayari po eh. Ayan Parang isang taon na rin po kasi. Medyo tumatanda na rin po, matatanggal. Ilang taon na lang, wala na sa kalendaryo. Ikaw naman, 28 years old ka pa lang, kabadong-kabado ka. Ako nga, kaka-40 ko lang nung 27, hindi ako kinakabahan, feeling bata ako. Huwag ka masyadong kabahan sa edad mo. Ang babata nyo pa, ha? Ang babata nyo pa, 28 years old. Ilang taon na ba si Mrs., si Mabel? 27 po. Bata pa rin naman yan. Ano raw yung mga dahilan? Bakit daw dinedelay niya? Ayaw pa na mag-anak? Ang lagi niya lang po sinasabi is hindi pa daw po siya ready. Kasi meron po siyang kapatid na nagkaanak po. Tapos parang nagkaroon po ng postpartum po. Siguro dahil po doon, medyo natatakot din po siya na baka mangyari. Which is naiintindihan ko naman po. Ayan, pero okay na yung kapatid niya. Okay naman na po. Oo. Ang iniisip niya lang po yung sarili niya na baka hindi pa po siya ready. Mangyari daw po siya. Yan. Naintindihan ko naman po yun. Kaya lang, syempre, inside ko po. Masyado nang matagal. Being husband.
Ano yun? Yung side ko po, being husband, is gusto ko na rin pong magkaanak. Ganun po. Yan. Pero sabi mo nga, nauunawaan mo naman itong si Yes po. Mabel, pero tayo ay tao lang. Meron ding hangganan ang ating pag-unawa, tama? Opo. O, yun yung gusto mong puntuhin dito eh. O, kapag ka ba ikaw ay naglalambing, lambing lang ha, kahit na kayo ay mag-holding hands, mag-date, mag-ganyan, ano naman, gumaganti naman ang lambing ba si Mabel? O medyo aloof talaga siya sa'yo, lumalayo? O sinasaway ka, ayoko talaga. Hindi naman po ganun. Kumbaga, may bumabalik naman po yung lambing. Kaya lang po, limitado lang po. Mhm. For example po, pagkakain po kami sa labas or imbis na gusto ko sana minsan magkatabi kami. Minsan magkaharapan na lang po. Ganun po. Mhm. Kasi mas Parang mga ganun lang po. ako minsan gusto ko rin yung magkaharap kayo eh. Lalo kapag susubuan mo siya, ganyan. Paharap na lang kaysa yung patagilid, ganyan. Lalo kung mahal mo naman yun, di ba? Iba rin. Opo. Kapag kaharapan, tsaka mas nakikita mo yung buong mukha. Kapag ka magkaharap. Di ba? Opo. Pero, eto na, punta tayo doon sa moment well, sa mga intimate moments ninyo. Hindi na naman sa nakikialam tayo, pero sabi mo nga, kapag ka ikaw naman ay naghumihiling ng labing-labing bilang mag-asawa, natatanggihan ka na palagi. Opo. Kumbaga, mas madalas pa po yung tanggihan niya. Hmm. Sa loob ng isang taon naman po, may nangyayari po sa amin. Hindi naman po totally wala. Mhm. Kaya lang, mas madalas po yung natatanggihan po talaga. Oo. Unlike po, nung time na may nangyari na po sa amin nung kami pa lang po, hindi naman po ganun yung reaction niya sa akin. Mm. So ganito, masasabi mo ba na ibang-iba yung satisfaction o yung pleasure nung ginagawa ninyo yun dahil wala pa o hindi pa na-experience nitong si Mabel na magkaroon ng kapatid na nagkaroon ng postpartum depression? Tama? So Opo. medyo nag-iba rin yung kanyang pananaw sa pagkakaroon at baka sa biglaang pagbuo ng anak o sa pagbubuntis. Opo. Kasi dati, syempre kapag kakainitan, 'di ba, nung bago pa lang kayo mag-asawa, talaga naman, kumbaga sa napakasarap na mga bawat pagniniig. 'Di ba? Parehas kayong masaya, parehas na pagod, pero parehas na kumbaga pleasurable ang inyong experiences. Pero ngayon iba na. Yes po. Kumbaga medyo gusto mo mag-enjoy pero alam mong kinakabahan yung partner mo, nag-aalala at mahirap 'yan Oo, mahirap Parang po 'yan. nag-aalangan din po ba? Oo, nag-aalangan kasi naku baka may mabuo na tayo, baka magkaanak tayo, ang iniisip niya na baka matulad ako ron sa kapatid ko. Pero ikaw ba, nakausap mo na ng masinsinan itong si Mabel? Opo. Sinabi ko naman po sa kanya na na wala namang problema doon. Wala naman, hindi niya naman po dapat isipin kasi mag-asawa naman na po kami. Kasal naman na po kami. Pero alam mo Hindi kasi, naman na po dapat isipin. pero kasi alam mo Wilson, bukod sa mag-asawa kayo, alam naman ng nakikita ng mata ng Diyos 'yan, nakikita rin ng mata ng tao, pero hindi rin kasi pwedeng basta isa-isang tabi na lamang natin. Yung takot na nararamdaman nitong kapatid mo na si Mabel. Siguro meron namang merong medical intervention na intervention na natanggap yung kapatid niya. Meron naman po. Meron naman kasi pwedeng magano rin doon. Pwedeng kumonsulta, magpa-counseling itong si Mabel doon sa nakakausap ng kapatid niya o pwede siyang i-refer sa iba since magkapatid sila baka matanggihan 'Di ba? Ba't hindi nyo gawing option 'yan? Para mas maging maging malaya yung isipan na hindi porke nangyari sa kapatid mo ay mangyayari rin sa'yo sa pagbubuntis mo. Kaya yan yung kailangan maipaliwanag kay Mabel na minsan kahit tayo na nga yung asawa, kahit tayo pa yung kapatid, hindi tayo paniniwalaan unless ay professional. Professional na yung magsasabi sa kanya na hindi. Hindi ang nangyari kay ganito o sa kapatid mo ay mangyayari rin sa'yo sa pagbubuntis mo kaya huwag kang masyadong kabahan.
Ba't hindi mo na kayo kumonsulta para yung mga susunod na pag-aano ninyo, na pagniniig na dalawa, o paglalabing-labing, sabihin na natin, mas maging malinaw at maging masaya para sa inyo. O, may nag-advise na ba sa inyo ng ganun? Wala pa po. Oo. Kuya. Kayo pa lang po. Oo, Hindi kasi rin po kasi namin naisip. in as much as gusto kasi natin na, hindi, asawa mo naman ako maintindihan ko yan, ano man mangyari sa'yo, ba't nga natin pararatingin dun? Pwede bang ang pagbuo ng pamilya natin ay parehong mas maganda, di ba? Yung bukas sa loob ninyo at wala kayong kinakatakutan. Magkaroon man ng komplikasyon, nakahanda kayo. May kilala kayong doktor. Dok, ito po, doktora. Si Mabel ho kasi, nakakaramdam daw ng ganito sa pagbubuntis niya. O kapag sakali nakapanganak na, ganito po, makaalalay po ba kayo anong dapat gawin? Di ba, nandun na. Meron na tayong option. Tama, Wilson? Tama po. Mas maganda yung ganun no? Ayan, nasan ba ang ilang mga astig advice ng mga kapatid natin dito? Sabi ni Glyza Katipan, kahit na hindi reason yan, kuya, nanlalamig siya. Isip-isip din po. Hindi kaya meron na siyang ine-entertain na iba. Sige, pagbigyan lang natin itong tanong na to ni Glyza. Meron daw kayang na-entertain o nakakausap na iba si Mrs.? Well, sa pagkakaalam ko naman po, parang tingin ko, wala naman po. Kasi sa trabaho niya po, minsan sinusundo ko naman po siya. Minsan sa mga katrabaho niya po, kinakwento na ako, sabi niya. Tapos kinakwento rin po sa akin niya yung mga katrabaho niya. Pero wala naman pong ganong issue sa amin na hindi pa naman po namin na-encounter. Wala namang questionable mga ikinikilos itong si Wala Mabel. naman po. Proud naman siya sa'yo. Inihaharap ka niya sa mga kaibigan niya? Hindi pa po ako naiharap totally. Pero nakakwento po, tapos nababasa ko rin po sa mga chat. Paano yung hindi ka pa naiharap totally? So, pa-side view lang, ganun? Patalikod? Hindi ko po nakakaharap po. Personal po. Ayun. Hindi pa. Dahil ikaw nagtatrabaho rin, tama? Yes po. Okay. Pero maganda rin na makita mo rin para lang, 'di ba? Para lang alam natin, para alam mo rin na okay, wala talaga. Kaya niya akong iharap at makipagkwentuhan pa nga ako doon sa mga friends niya. Ayan. Ito. Basahin lang natin ang ilan sa mga reaksyon naman. Make a better and sweet relationship with your partner. Sabi naman sa TikTok ito. Sa TikTok live natin. Si RBJ. Ayan. Bigyan mo ng meaning. Ano to? Okay. Bigyan nyo ang mag-asawa. Okay. Kumonsulta kayo kung papaano ba i-handle ng better. Yung mga takot na nararamdaman nyo. Ayan. Feeling ko yan yung gusto, di ba? Mas kumonsulta. Hindi enough na asawa kita, kaya ko lahat sagutin ng mga magiging problema mo. Minsan kasi ganyan tayo. Alam mo yan. Hindi lang sa'yo Wilson. Kahit dun sa iba mga mag-aasawa, mga nakikinig ngayon, mahal naman kita Ganyan ang mga pangako. Malaki ang gagastusin natin. Mahal naman kita, akong bahala. Gagawan natin ang paraan. Gagawin ko ang lahat. Pero mas maganda nga kapag ikaw ay preparado sa mga pwedeng paparating na mga problema. Lalo na, hindi naman baseless o hindi naman inimbento lang sa isip niya itong sinasabi ni Mabel na natatakot siya na mag-umpisa ng pamilya dahil nga nagkaroon ng postpartum depression yung kapatid niya nung magkaanak na. Okay? Nung magkapamilya. So, natakot siya doon sa scenario na yon. Valid naman yan. Huwag natin sasabihin na invalid. Okay? Yes po. Ito, sabi naman ni Alekin o Alekine Goza, #AstigAdvice, mukhang na-trauma itong si ate. Bukod sa counseling, mas maganda kung magpa-miss muna kayo sa isa't isa. Distansya muna kayo sa isa't isa para kapag nagkita na kayo ulit, mas maging
o mas manaig ang pagmamahal kaysa sa panlalamig. Baka kasi akala mo na na-trauma na siya, nanlalamig na pala talaga. No, yun. Kailangan pa bang gawin yun para sa sitwasyon ninyo, Wilson? Na maglayo daw muna para ma-miss yung isa, papamiss, yung ganyan. Yun po yung kailangan, pero syempre yung takot po nandun pa rin. For example po, maghiwalay po muna kami or maghiwalay, hindi lang po maghiwalay na mag-isa. Maghiwalay po ng halimbawa, umuwi po na muna sa kanya-kanyang bahay. Natatakot po ako na baka makailan po yung family po niya or family ko po. Sana baka isipin po na ganito, ganyan. Baka pinababayaan mo naman. Opo. 'Di ba lalo Baka yun po yung mangyari. baka yun pa maging problema naman. Pero alam mo, bukod sa magandang linya ng komunikasyon, minsan kailangan tayo magpapasok nga ng mga tao na mas nakakaalam sa kung ano ba yung mga problema na dapat nating solusyonan sa ating relationship. Katulad niyan, bubuo na kayo ng pamilya at ang pagbuo ng pamilya ay hindi naman mapapakain araw-araw lang ng yakap, ng pagmamahal at ng mga pangako na hindi kita iiwan, di kita iiwan. Yung iba nga gusto, naku mister, iwan mo na ako, magtrabaho ka. O yung iba literal ayaw iwanan nandun lang din sa bahay, hindi naghahanap buhay. 'Di ba? Hindi ko sa sinasabi na wala kang hanap buhay, Wilson, pero what I'm trying to say is kailangan talaga importante ang preparasyon para sa pagbuo ng pamilya. Hindi lang dahil kayo ay nakaipon. Sabi mo nga, meron naman na kaming naipon, Kuya Poy, financially, pwede na kaming lumaban. Meron ng pampaanak, meron ng pambili ng bata, ng bata. Ano to? Pambili ng damit ng bata. Ng mga gatas. Nang ganyan. Kahit pa bang mahal yan, Kuya Poy, ang problema nga, you have to be more than yung finances ninyo, no? Financially, physically, mentally, and spiritually prepared sa pagpasok diyan sa pagbuo ng pamilya. Iba pa yan doon sa pagpasok natin sa pakikipagrelasyon lang, sa pag-aasawa. Eto na, meron ng buhay na ipagkakatiwala sa inyo. Kung sakasakali, hindi lang kayong dalawa ni Mrs. at ni Mr. ha? Meron ng bata o mga bata, baka magkambal pa yan. Kaya nyo ba? Are you emotionally and spiritually ready para dyan sa pagsubok na yan? Ito, kausapin natin si Ate Tess ng Hagonoy, Bulacan para sa kanyang astig advice naman. Ate Tess, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po, Kuya. Ano ba maipapayo ninyo dito kay Anong astig advice ninyo kay Wilson at kay Mabel? Ang astig advice ko lang naman po sa kanilang dalawa ay maging positibo po sila sa sa kanilang buhay. Gaya ko po, dumanas din po ako ng ng postpartum depression. So ngayon po, kasama ko naman po yung family ko, sila po sumusuporta sa akin. Sila din po yung, kumbaga, katulong ko po sa pag-asikaso po sa baby namin. Ganun po. Hindi naman po porket bagong kasal kayo, natatakot ka nang magkaroon ng anak. Masaya rin po yung maranasan mo na magkaroon ka ng anak. Kagaya ko, dalawa ni anak ko. Noong una, ayaw namin ng sundan pa. Pero, bigla na lang nasundan. So, pag andyan naman na kasi yung baby, okay ka na Kung makita mo lang na laging nakangiti sa yung baby mo, magiginhawahan ka na gagaan na rin ang loob mo. Basta isipin mo lang si God. Yun. Narinig mo yun, Wilson? Ito mismo, si Ate Tess ay nagkaroon pala ng ganyan, ng postpartum depression nung siya ay mag-umpisa na magpamilya. May gusto ka bang sabihin kay ate? Huwag kang matakot. Kasi andyan naman si God Saka nandyan din namin asawa mo para sumuporta sa'yo. Hindi ka naman niya pababayaan kasi hindi naman siya maghahangad ng anak kung pababayaan lang kayo. Yun. Okay, maraming salamat sa'yo Ate Tess. Thank you po. Alright. Thank you po. God bless po. God bless you too, Ate Tess. Wilson, narinig mo na yan. Laban lang at magtiwala. Yan ang hindi dapat na nawawala sa atin. Okay? Meron ka bang huling mensahe naman para sa iyong asawa na si Mabel para parehas kayong lumakas ang loob na mag-asawa? Love
siguro kung ganyan man nararamdaman mo, siguro mas maganda na lang na ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon para magkaroon tayo ng mas magandang at mas matibay na lakas ng loob para sa ating pagsasama. Mhm. Yun lang po. Yun, kaya linawin lang natin hindi tinabangan si Mrs. sa'yo, Wilson. Kinakabahan siya at natatakot. O, dun sa idea na pagka nagkaroon na kayo ng anak. Okay? O, yung sabi ko sa'yo Opo. kanina, kung merong espesyalista na malalapitan, hindi yung kung sino-sino lang na mga chismosang kapitbahay. O, yung magsasabi. O, mas maganda yung espesyalista pa rin, yung nag-aral ng makailang taon, makailang dekada. Yun ang lalapitan ninyo. Okay? Ha? Opo. Maraming salamat sa iyo at sana nga sa mga susunod pang pagsubok ng buhay ninyo ay kakayanin niyo yan. Malagpasan na. Basta sabay kayo bilang mag-asawa na susuungin ang mga problema na titignan natin bilang mga pagsubok lang naman. Okay? Ayan, kaya naman sa pagkakataong ito, maraming salamat sa iyo, Wilson, eto naman ang ating pagkakataon kung kailan ay ibibigay na natin ang ating namang mga regalo sa ating mga masisipag na mga magsisagot para sa ating #H2H Astig Confessions. Eto. Ang dalawang winners ng 250 pesos na cash. Okay? Una ay si Alikine Goza. Ayan, congratulations to you, Alikine o Alikin Goza. At ganun din ang ating second winner naman ng 250 pesos na cash ay si Tess ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, sa mga magaganda ninyong mga ipinayo rin sa ating caller kanina na si Wilson ng Marilao, Bulacan din. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, ako nga pala si Ivan, 23 years old mula sa Taguig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo sa programang Heart to Heart sa 92.3 True FM ay tungkol sa hindi ko inaasahang relasyon, kapiling ang girlfriend ko na si Cindy. Aminado akong halos perpekto ang relasyon namin ni Cindy. Sino ba naman kasi mag-aakala na ang nooy crush na crush ko lang ay kasintahan ko na ngayon? Nakakatawa nga Noong nagsabog ng buwenas ang kalangitan, ay parabang ako ang nakasalo ng lahat ng ito. Kahit 2 taon pa lamang ang relasyon namin ni Cindy, ay ramdam ko na ang love at ang effort niya para sa akin at sa aming relasyon. At bilang ganti, hindi matatawarang peace of mind ang ibinibigay ko sa kanya, Kuya Poy. Ni minsan ay walang issue ng selos o pambababae na nadiskubre o nalaman sa akin si Cindy. Gaya ng mga normal na araw, ay masaya kami ng girlfriend ko. Yung tipong ipagluluto niya ako ng gusto kong putahe at pagsasaluhan namin yon. Walang arte o walang magarbong handaan basta't kasama lang namin ang isa't isa. Sa palagay ko, okay na yon sa aming dalawa ni Cindy. Pero, ang tagpong yun ay napalitan ng kakaibang kabog sa aking dibdib. Hindi ko naman intensyon na buksan ang laman ng cellphone ni Cindy. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin na unahin ang notes sa telepono ng girlfriend ko. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang pagsisihan ang nadiskubre kong impormasyon bukod sa pinakialaman ko, ang cellphone niya. Kuya Poy, tumambad sa akin ang katagang leukemia sa isa sa mga notes ni Cindy. Kahanay ang listahan ng napakaraming gamot. Hindi ko alam kung anong dapat na maramdaman ko ng oras na yon. Siguro baka there's someone na humingi ng tulong sa kanya tungkol sa sakit na leukemia pero hindi ako kumbinsido. Yan ay matapos kong makita sa hiwalay na note ang isang letter na nakalaan para sa akin. Habang binabasa ko ang bawat kataga ng sulat na yun, ay unti-unting nadudurog ang puso ko, Kuya Poy.
Halos lumuha na ang aking mga mata sa punong-puno ng pagpapasalamat sa akin na mensahe. Dahil sa loob ng 2 taon naming relasyon ni Cindy, ay naramdaman niya ang sayang hinahanap niya noon pa. Labis-labis akong nasaktan sa nadiskubre kong yun, Kuya Poy. Sa totoo lang, hindi ko nakitaan ng anumang simptomas ng sakit na leukemia ang girlfriend kong si Cindy. Gustuin ko mang kumprontahin siya, ay hindi ko alam kung papaano ang gagawin ko, given na baka ma-invade ko ang privacy niya that time. Alam kong hindi niya deserve ang ganitong klase ng treatment. Mahal na mahal ko si Cindy at ayokong mawala ang tulad niya sa buhay ko. Hindi ko alam kung papaano ang gagawin ko na hakbang para unti-unti ay may open up ko sa kanya ang aking natuklasan. Hanggang dito na lamang ang aking tampok na storya sa araw na ito, Kuya Poy, at umaasa ako na sana ay mabigyan ng kaliwanagan ang pinagdaraanan kong suliranin sa panahong ito kasama ang girlfriend kong si Cindy. More power pa sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Ivan. Dear Kuya Poy, Alam mo, Ivan, totoong nakakalungkot na malaman ang realidad na napakaikli lamang talaga ng buhay natin. Pero ang mahalaga ay yung kaalaman kung papaano natin gagamitin ang bawat oras, ang bawat panahon na meron tayo. Dahil gaano man kahaba o kaikli sa mundong ibabaw na ito, ang panahon na ipinahiram sa atin, matatapos at matatapos din yan. Kaya sa ngayon ay maging matatag ka. Maging matatag ka palalo para sa girlfriend mong si Cindy, Ivan. Isa ka sa mga pinakaimportanteng tao na nagbibigay sa kanya ng rason para patuloy pang lumaban sa kanyang karamdaman. Isa ka sa mga pinaguhugutan ni Cindy ng pag-asa. And yes, nakakaawa talaga kung titingnan natin ang kalagayan ni Cindy. Pero ang suporta at ang pagmamahal mo pa rin ang mas dapat na mangibabaw sa lahat ng ito. Let me just remind you, Ivan, at sa maraming iba pa na mga nakikinig sa atin ngayon na may kinakaharap na halos katulad nitong problemang ito. Na wala po, wala sa itinatagal o itinatanda ng isang tao sa mundo ang tunay na kasiyahan. Dahil ang tunay na kaligayahan ay mas mararamdaman kung marami kang mga taong napasaya at totoong natulungan at nabigyan ng pagmamahal. Kahit pa nga gaano pa man kaikli, ang buhay na sa iyo ay ipinahiram. Yan lamang po ang aking masasabi dito sa kwentong ito ni Ivan tungkol sa kanyang girlfriend na si Cindy. Dear Kuya Poy, Pero bago po yan, mga kapatid. Grabe, may naalala tuloy ako dyan sa kwentong yan. Ay, nako, eto na muna. Mag-ano muna tayo. May tanong ako sa inyo kanina eh. O, eto na muna ang ating... Love Question of the Day. Ang bigat-bigat naman ng kwentong yan. Pero, eto na, love question of the day natin. Basa lang tayo ng ilan sa mga kasagutan. Paano nga ba malalaman kapag ka pinagsasamantalahan ka na ng taong gusto mo? Ayan, eto na nga po ang inyong sagot. Sabi ni Flor de Liza Casquero, madaling malaman yan kung lagi siyang nangihingi sa'yo tapos bigay ka na lang ng bigay dahil nga alam niyang may gusto ka sa kanya, kung ano na lang ang mga inihihirit niya sa'yo. Yun pala yung gusto kong sabihin. Siyempre, isipin niya sa'yo na kahit alanganin na yung hinihingi niya, wala na siyang kahihiyan at kinukulit ka na sa mga gusto niyang ibigay mo pa. Ay, oo. Yan yung mga bill mo ko, no? Bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Ha? Yan. Salamat for the Liza. Sabi naman ni Sarabel Torregosa, magiging maayos lang kayo tuwing may binibigay ka sa kanya. Pero kapag ka wala, naiinis siya sa'yo at iniiwasan ka pa nga. Yun lang. Magkikita kasi may ibibigay. Pero kapag ka wala kang ibibigay,
next time na. Busy. Sabi naman ni Gail Enriquez, kapag ka lahat ng pabor niya ay binibigay mo na at hindi pa ka na rin nagtitira para sa sarili mo, nako, pinagsasamantalahan ka na niyan. Naging alipin ka na sa pagmamahal mo sa kanya. Ayan, sabi naman ni Ben Raet, kapag ka halos lahat ng hiningi niya sa'yo tapos magagalit pa kapag ka hindi mo na agad na ibigay, dapat doon ka maging aware na naaabuso ka na at dapat layuan mo na. O, yung patampo-tampo na ano, o hindi lang napagbigyan, nagtampo na agad. Ikaw naman. Ayan, pero eto na nga po muna ha. Maraming salamat muna sa mga kapatid natin. O, na mga sumagot. At ang winner natin ng ating isa pang 250 pesos na cash prize at ang ating winner naman ng Sulit TV, eto na i-announce ko. O, sa 250 muna tayo. Si MC Batikan sa turno. Congratulations to you. At syempre ang winner ng ating Sulit TV box, si Glyza Gonzalez Katipan. Congratulations po sa inyo. Yan, maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-welcome back sa inyong lingkod. Thank you mga kapatid. Ulitin na po natin ulit ito ha. Bukas magkarinigan, magkakitaan po tayo. Same frequency, same time, and with the same heart to heart. Bukas po yan, alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy.